Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Father Jojo, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin sa iyo, Kuya Pete. Siyempre, sa ating housemates, good evening po sa inyong mga housemates. Hello. Ayan, di ba? At sa inyong lahat ng mga nanonood sa kanilang tahanan, magandang gabi. Sana po ay safe kayo
at hawak na ninyo inyong mga Bible para sa ating masayang kwentuhan. Pero bago natin simulan ng kwentuhan, Father, batiin ko lang yung ating mga social media partners. Nandiyan ang TV Maria sa pangunguna nila Father Roy Belien, sila Miss Sharon Isla, Scott Diaz. Good evening po. No? Ganun din, syempre, sa ating Diocese of Malolos, ang Sandigan, social media arm ng Diocese, sa pangunguna ni Bishop Dennis Villarojo at sa pamumuno naman ni Father Franz Dison. Ganun din sa ating mga kapatid sa Kabikulan ng RBN Plus. Magandang gabi sa inyo dyan sa Region 5. Sana po ay ready na tayo. Kami din dito ready na. Medyo malakas ang ulan. Sana hindi nga umulan ng malakas masyado. Father, yung ano mo kanina, akala ko nga malilate tayo dahil galing kang Tagaytay. Kamusta naman ang retreat pads? Hindi ko alam sa kanila. Mahirap naman yung sa akin magagaling. Diba? Parang ano Palagi ko naman okay naman sila. Okay. Palagi ko, pinagod mo pa sa retreat eh. Bakit naman? Si Tito Mark Manabat pa lang ang nanonood sa atin na kasama niyo ba siya? Hindi. Hindi. Hindi naman siya member nun, no? Pero pwede naman sumama, no? Yun. Ganun din, Father, yung mga madre. Ang Religious of the Divine Word sa pangunguna ni Mother Angie Tamaken. Hello po, good evening. At syempre, congratulations po doon sa lahat ng mga nagpunta doon sa ating retreat ng Diocesan Biblical Apostolate na dinaluhan po ng higit ay 70 katao. Maraming salamat po sa... Sama ba si Sister LB? Hindi. Nandiyan na si Sister LB, nanonood na sa atin. Good evening po, Sister LB Santos. Again, kay Tito Marcos Manabat, hello. At kay Seminarian Christoph Mateo, hello. Good evening sa iyo. Seminary na uli sila. Yes. At syempre, bago natin simulan ang ating programa, mga ka-verbum, sama-sama po muna tayong manalangin. No? Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Tayo ay tumawag sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming mapagmahal, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapagnilay at marinig muli ang iyong verbo mo, ang iyong salita. Sana, Panginoon, sa gabing ito, samahan mo kami upang maunawaan namin ang iyong mensahe na nais iparating sa amin sa pamamagitan ng mga babasahin namin mula sa iyong Biblia, sa iyong salita. At ganoon din hinihiling namin, sana, Panginoon, ipag-adya mo po kami sa sinasabing paparating na bagyo. Sana po alam po namin na isang salita mo lang kayang-kaya ng malusaw o matunaw ang bagyo na ito. Hinihiling namin po, Panginoon, na huwag mo na pong hayaang marami pang mahirapan. Sana po lahat kami ay maging safe. Samahan mo kami at palakasin ang aming loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. At bago lahat, babatiin ko today, Mami Agnes, ang biyanan ko. Mami Agnes, happy birthday. Yes, birthday ng biyanan ko ngayon. Hello po. Talagang biyanan lang binabate, hindi kasama si Mayor? Ay, hindi pa kasi siya nanonood. Pero mamaya alam ko magte-text sa yun. Pag binati mo si Mayor, alam ko nanonood na siya. Nagme-message sa yun eh. Good evening din sa iyo, Imelda Enriquez. At kay, ito, kababayan ko, si Roel Santa Maria. Sabi niya, hello po, Father Jojo and Kuya Pip. Hello. Father, ito si Alina Castro, nanonood from Makati. Wow. Ayan, diba? Good evening. Yun naman pala. Baka hindi tayo pinapanood siya. Baka inaantay siguro. Inaantay ko rin, Father. Busy kaya yung yung mga punerarya? Good evening din kay Doña Opel Marcos. Ayan. Tapos may sana naghahanda na sila. Naghahanda na ng... Naghahanda na. Saan? Mga punerarya. Good evening po, at sana po ay okay tayong lahat dyan. No? So, ano ba? Nakalagay na dito bangin. Ano bang ibig mong sabihin? Ba't bangin? Ano ba meron sa bangin? Kasi, di ba, kagaya niyan, no? Sabi natin, nag-uulan. No? Dapat nga yung aming retreat, Baguio yun noon eh. Baguio? Oo. Di ba mabangin yung paakit? Okay. Pag nag-uulan, nagkakaroon ng mga landslide.
Okay. Mm. So, mas mahirap sa bangin. Kaya hindi kayo sa Baguio natuloy. Hindi kami natuloy sa Baguio kasi binabagyo. Ba't wala bang bagyo sa Tagaytay? Hindi naman, pero walang ganong bangin. Walang ganang bangin. Mm. So, actually, Father, nung pinadala mo to kagabi, yung pagninilayan at kwentuhan natin, sabi ko, ano ba? Meron sa bangin. Sinusubukan ko na siyang pagnilayan pero tingnan natin pag all Hindi mo throughout naman doon yayayaing mamasyal si Mayor. ayoko sa bangin, Father. Ba't naman? Mahirap mahulog sa bangin. Pwede mo naman. Nag-iisip to ng ano, ano naisip mo? Nag-iisip ka eh. Tatalon, ikaw magtutulak. Ay, naku. Actually, Father, di ba dati na pagka bumibiyahe ka papuntang Baguio, may mga pagkakataon na humihinto ka sa gilid ng kalsada, ando doon yung bangin. At yung iba, nagpumipicture doon. Oo. Yeah. Kasi ano yan yan yung tinatawag natin mga lugar kung saan may magandang view kasi overlooking sa maraming mga bagay o mga lugar nando sa may mas mababa. Lalo pagkagabi, no? Tapos nakita mo, masyadong mailaw. May ilaw. No? May ganyan sa may gawing Antipolo, di ba? So sa may gawing papuntang Baguio, bihira yon kasi talagang bangin lang yun nando sa ilalim. No? Sige, di simulan natin. Saan tayo pupuntang bangin ngayon? Sa Antipolo o sa Baguio? Tingnan natin, no? May binabanggit dito, ito, kakaibang bangin to, no? Kasi yung binabanggit sa atin ay bangin na pinapasyalan hindi ng karaniwang mga namamasyal, no? May binabanggit sa atin dito sa 15 kabanata ni Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Babasahin po sa atin Sister Remy, 14 na talata. Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na umaakay ng mga bulag. Kung ang bulag ay paakay sa kapwa bulag, silang dalawa ay mahuhulog sa hukay. Yan, hukay ang ginamit dito, hindi bangin. No? Paano si Tita Remy pabasa? Kaya hukay. Siyempre, kailangan may hukay. Oo. Pero minsan naman daw panitso eh. No, pero binabanggit sa atin dito, pinag-uusapan natin kasi kanina yung mga namamasyal tapos pupunta doon sa may gawin ng bangin. Mayroong mga tao raw na mamamasyal nga. Kaso, pagka bulag ka, hindi po pwedeng mag-aakay sa'yo, bulag din. Tama. Diba? So, kaya yun yung sinasabi sa atin dito. Kapag raw yung bulag, nag-akay ng kapwa bulag. Ano yun? Tutunog yun ng vlog. Tutunog ng vlog. Mahulog sila pareho eh. Diba? Kaya hindi talaga po pwede. Kasi lahanin po natin kapag tayo ay gagabay, pagka tayo may gustong puntahan, dapat tayo ay pagagabay sa isang taong nakakikita ng mas malinaw kaysa atin. Tama. Diba? Pero ito, Father, isa-shoutout ko, bulag. Ano yan? Bulag? Oo. Shoutout kay Mayor, sa wife ko. Nanonood na siya. Good evening. Yes. Tama nga. No? Love is blind kasi. Nanonood na eh. Andiyan na nakita ko na eh. At naniniwala ako doon na pagka ikaw ay medyo kinukulangan sa bait, no? Nagiging pareho na kayong bulag. Nagkakaroon kayo man ng black eye. Naku, patay dyan. Wag mo nang yun at baka magkaroon pa na siya ng paningin. Hayaan mo ng bulag yan. Baka magising pa yung pagkabulag niyan eh. Ano naman mangyayari pagka nagising siya sa kanyang pagkabulag? Kawawa na ako nun. Kawawa na kami mag-aama nun. Hindi pa bulag ka rin? Oo naman. Hindi mo nakikita yung kaibahan ng puti at dikolor. Kaya nga hindi ako naglalabay. Diba? Diba? Sige. So yan. Ano yun? Hindi, tuloy na natin, Father. Yung bulag na hinaaka yung kapwa bulag. Di ba may saying nga yan sa English, di ba? The blind cannot guide another
Yes, man. no, kasi nga pareho silang mahuhulog sa pitch yung ginagamit doon, di ba? Mm. So sa ditch, no, ano man doon, no? So kasi nga sinasabi sa atin dito, no, kung meron ka namang iiwasan, yung isang bulag, no, syempre yung mahulog ka kasi nga, hindi mo naman nakikita no? Yes. Ngayon, alahanin natin na yung sinasabihan dito ni Jesus yun daw mga pariseyo, di ba? Mm. At sila raw ay bulag din. Yes. Bakit? Hindi nila nakikita, aral sila ng aral, hindi nila nakikita kung ano yung ah, na pakahulugan ng kanilang inaaral. At yun pa itinuturo nila sa ibang tao, kaya naliligaw na sila kasi sila mismo'y bulag, pati yung mga tinuturuan nila naliligaw din. Pareho na Yes. sila ngayong bulag. Totoo yun. At katulad nga nung ito, so tulad nung sinabi ni Brother Renan Fernando, shout out kay Brother Renan at sa iyong Brother. pamilya. Sabi niya, para nga damang guro, di ba, yung mga pariseo, Mhm. hindi ka pwedeng magturo kung wala kang alam o kakayanan na sa nais mong ituro. Ito nga nabanggit mo, Father, itong mga pariseo na to, hindi nila nakikita yung talagang teaching ng kanilang pinapangaral. Kaya nasabi tuloy ni Jesus, mga bulag sila. Oo. Shout out po uli sa mga Bible apostles natin, no? Isa po yan sa mga napagnilayan natin. Kung natatandaan nyo po kagabi doon sa ating pong banal na oras, no? Nabigyan ko yan ng diin, no? Sinasabi sa atin na pagka tayo magtuturo, dapat ay nag-aaral din tayo. Yes. No? At habang tayo naman ay aral ng aral, dapat darating din yan sa pagtuturo. Hindi pwedeng puro lang Puro aral aral. maging saysay nun sa atin. No? Kaya yun po ay paikot-ikot na gawain. Mas dumarami alam natin, mas nakakakita tayo ng malinaw, at dahil nakakakita tayo ng malinaw, mas makagagabay tayo ngayon sa iba na hindi pa gaanong nakakikita. Amen. At sure boy, kung aral ka ng aral, hindi ka na mahulog sa bangin. Mm-mm. At kapag ikaw nag-aya o nag-akay ng iba, hindi mo rin mahuhulog sa bangin yun. Tama. So kaya po, yan yung sinasabi sa atin, yung isa sa mga kinahuhulugan ng mga tao na napaaakay sa bulag din. No? Kaya Kaya papaakay sa bulag. hindi ka pa pwede palang paakay kay Mayor ngayon yan. Ay, ako naman ang umaakay kay Mayor. Ako umaalala. Hindi mo naman dinadala sa bangin. Ay, hindi. Hindi pa. Hindi pa. At ayokong dalhin sa bangin. Mamaya mahulog. Ayun. Ay, by the way, shout out nga pala ito, Father, kay Erlinda Cobarubias. Yan. Good evening po. No? Ganun din kay Margie Fernando, kay Etelinda Teodosio, at kay Sister Christy, Ate Christy, sorry. Kukwento ko na lang sa iyo, Ate Christy, kung ba't hindi ako nakasama sa retreat nyo ni Father pag nagkita tayo. Ayan. Sige, Father. Tuloy na natin. Yeah. So, bulag. Yun yung una. Nahulog sa hukay. May kaugnayan yon sa kanila. Yung ikalawa naman ay matatagpuan natin doon sa aklat ng pahayag. Ayan yung kahuli-hulihang aklat sa Biblia. Yes. Kaya yan, tama yan. Magsisimula ka sa hulihan. Dulo. So yan. Tapos binabanggit sa atin dito, may babasahin sa atin na ilang talata, 2. Yung una ay nandun sa ikalawang talata ng 9 na kabanata. Babasahin sa atin, Doktor. Binuksan ng bituin ang bangin. Lumabas ang usok na singkapal ng usok ng malaking porno. Kaya't nagdilim ang araw at ang pagkawilig. Yan. Nagbubukas pala ng bangin yung bituin. Di ba? So tapos lumabas daw yung usok na singkapal. Bakit? Kasi parang kulang na lang sabihin yung nandun sa ilalim, puro kasamaan kasi yun . Yes. Kaya nung buksan ngayon, sumingaw. Yan. No? Napakalalim nun. No? Kung kaya yung singaw daw, umusok na raw at nagdilim na lahat. No? So ituloy na natin muna yung kasunod para isahang paliwanagan tayo. Meron pang isa na yung unang 3 talata naman ng 12 kabanata ng parehong aklat. Pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit
Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinumbaba niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim, saka sinarhan at tinatakan ng pinto nito upang hindi siya makakalabas at makapandaraya pa sa mga bansa hanggang di napagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos no ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Yan, di ba? So binabanggit sa atin yung tungkol sa pareho yan, no? Yung isa sinimulan na sa atin sa parang may takip. Yes. Tapos binuksan, tapos sumingaw, no? Ito naman sinimulan pa lang, no? Yun daw ahas, no? Ito yung ganda nga ng pagkakasabi, yung Diablo raw, yun daw yung ahas dati. Yung una. Binigyan ng isipin mo. Book cover to cover yung pinag-uusapan natin, di ba? Simula ng aklat ng Genesis, nandun yung ahas. Tapos dito binabanggit yung Diablo, yun daw yung ahas dun sa unang aklat. Yes. No? At binasabi sa atin, ay yun daw inihagis doon sa bangin. Ang ganda ng description na doon sa banging walang hangganan ang lalim. Napakalalim naman nun. Diba? Hindi natatapos. No? At doon daw inilagay yung ahas, no? Ano sa tawag natin, no? Binulid, no? Binulid. So, talagang doon siya isinyut, no? Kung walang hangganan, Father, di patuloy pa rin nahuhulog. Nahulog pa rin, no? Pero sabi ko, tapos, ganun na nga kalalim, tinakpan. Pa. Sinelyuhan. Yung miselyo pa yung takip. Oo. Kulang na lang sabihin talaga, tingnan ko lang, makaangat ka nga dyan tsak na hindi mo naman mabubuksan yung dulo. Yes. Di ba? So, kulang na lang sabihin sa atin, ganoon inilayo ng Panginoon yung masama. Di ba? So, para hindi na tayo, para hindi na maulit, no? Sabi yung ahas nung una para hindi na maulit yung ganong klaseng kasalanan na ginawa ng ating unang mga magulang, ganun ang ginawa niya. Inilayo pa ng Diyos yung masama sa atin. Tapos tinakpan pa kung saan niya dinala. Isipin mo nga yun. No? Alala ko dyan, yung parang yun naman tungkol sa pananakit. Di ba? Meron kang ganun sinasabi yung sinaktan yung puso, pinukpok pa ng martilyo. Yung mga team song yun ng mga housemates natin dito. Di ba, Nick? Kasi parang ganun, no? Binulid na nga doon sa kailaliman na wala nang hangganan yung lalim, tinakpan pa, tapos nilagyan pa ng selyo, no? Kinandado pa talaga ng husto. No, tapos nakalagay pa talaga, no? Mananatili raw siya roon ng 1,000 taon. Lampas na. Hindi pa. Lampas na ba? Hindi pa. Wala namang nakakaalam. Hindi nga sinabi dyan. Pero parang yun na nga dapat natin makita. Hindi naman sinabi dyan kung kailan nagsimula, kailan matatapos. Diba? Pero pag binasa nila yan, baka matakot yung mga... Pag may narinig na kayong trompeta, sabi yun daw, di ba? Yun sabi ko sa'yo kanina, narinig mo na ba yung trompeta? Hindi pa rin yung narinig. Trompeta daw ng piyesta narinig ni Father. Tsaka yung wangwang punerarya. Dalas dumadaan dito may libing. May libing. By the way, nga pala, Father, inaanak mo nanonood kay magandang hapon kay Sister Mary Jane. Hello po Molino, sa ni Brother Roger. At sa iyong asawa kay Kuya Roger. Good evening din kay Janet Cruz. Patuloy po kayo, sabi niya pa, ganda na message ni Janet Cruz. Good evening po, patuloy po kayo maging inspirasyon sa amin sa pamamagitan ng inyong mga binabasang salita ng Diyos. Yan. Amen po, salamat po. Thank you po. Father, sabi ni inaanak mo, ingat po kayo sa lahat, ingat po kayo sa bagyong darating. Yes. Thank you. Pero naniniwala po ako, Ate Mary Jane, matutunaw yan bago dumating. Yan. So, Father, kanina nakita natin yung bulag na inaakay ng kapwa bulag. Mahuhulog sa bangin. Tapos this time, yung bangin na binasa natin itong huli, yung pinaglagyan ng Diyos o yung lugar ng kasamaan.
Mm. Ito, merong tayong pag-uusapan na isang aktual na bangin. Bangin talaga? Oo, bangin. At walang ibang yung babanggitin natin si Jesus mismo yung naroon. No? Sa bangin? Oo, makita natin yan sa ikaapat na kabanata ng aklat Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mhm. At babasahin sa atin yung ika-29 na talata. Yan. Basahin ko sa atin, Sister Cora. Nagsitayo sila at tinaboy silang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatayuan ng bayan upang ihulog sila sa bangin. Yan. Sipin mo, yung palang bayan ni na Jesus, no? Nakatayo doon sa gilid ng bundok. Gilid ng No? bundok. Yun. Nakita ko, isang bahay lang nandun. Pero yung makakita ka ng isang buong bayan nandun sa may bangin. Ako, Yung usapan yun. parang yun nga nakita na, ewan ko kung nakita mo sa social media, yung picture nung maraming bangin ngayong panahon na to na hindi naman bangin pero nagkaroon ng tubig dahil nasa bangin, dahil sa baha. Oo, Diba? totoo yun. So yun yung ibig mo sabihin, nasa taas ng bundok Oo. na may bayan pala. Oo, may bayan doon. At ito po yung pagkakataon na nangaral si Jesus. At marami po yung di nakagusto doon sa kanyang sinabi. No? Ginawa nila, pinagtulakan siya hanggang sa makarating sila doon sa may bangin. No? Siyempre, ano pa nga ba sasabihin natin? Kulang na lang sabihin natin kung tutuloy natin yung kwento gusto nila mawala na lang si Jesus. No? Kaya dinala doon sa bangin, gusto mahulog eh. Yun yung di ba literal na sabi nila kung ano pinagsasabi nito, patahimikin natin. Pagka siya nahulog, tahimik na. Yun lang. Di ba? Naintindihan sabi ko. Patahimikin. No. Oo naman, naiintindihan ko naman. Okay, by the way, Sister Marieta Lumotan, good evening, watching from Nuestra Señora de la Asunción siguro to. Uy, yan. Ninong JB. Yes, opo. Ninong Mons JB. At malamang sila din, handang-handa na. Kasi sabi nila bukas daw, high tide ng 10:30 ng gabi, uulan, babagyo pa. So handang-handa na sila dun malamang. So, Kay Sister Kit Bantiga, good evening din po. No? Thank you for watching and ganun din kay Mami ni Seminarian Dania, kay Ate Rodora Concepcion, good evening. Si engineer ba to? Brian Hernandez, hindi po engineer. Hello po kay Brother Brian Hernandez, Francel Kendricks at kay Arthur Rivera. Uy, ano namin yan? Extraordinary Minister of Holy Communion. Uy, yan. So, yan po, no? Binabanggit po sa atin yung si Jesus mismo, gusto nilang itulak doon sa bangin. Pero ito po yung nakatutuwa dyan Kapag tinuloy-tuloy po natin yung kwento dyan, sinabi po sa atin ayun, no? Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Hindi nila natuloy na ihulog siya roon. Ito maganda. Kasi Father, kita mo, itinutulak nila si Jesus pero hindi nila napansin, nakadaan sa gitna nila. Pakontra, palayo doon sa bangin. No? Ano na nangyari yun? No? Minsan, alam mo, nung nandun ako sa Israel, napunta ako doon dati, merong kinukwento yung tour guide. Hindi ko lang alam kung gaano totoo yun doon sa ugali raw ng mga Hudyo. Sila raw, pagka nagtalo-talo, nakakalimutan mo na yung lahat ng nando sa paligid mo. Ganun ang mga Hudyo daw magtalo-talo. Oo, di ba minsan, parang di ba tayo nagtalo-talo, nakalimutan na tayong dalawa nagtalo. Nakalimutan natin, marami pala tayong kasama dito. No? Ganun daw yung nangyari dyan. Siguro nagkagaano sila, nagtatalo kung ito yuhulog ba o hindi. Nasa lisihan na sila ni Jesus. Siyempre, yung paliwanag nila ron. Pero sa atin, alam natin na yun ay dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Hindi pa niya kasi oras. No? So, kaya dito, binabanggit sa atin na yung hindi pagkahulog ni Jesus doon ay dahil na rin sa kanyang kapangyarihan bilang Diyos. No?
Ano may sasabihin ka yata eh? Hindi, wala. Wala ka. Hindi, Father, may gusto akong batiin. Mhm. Dahil sa gitna ng banal na pagsasanay o retreat, Mhm. si Sister Tessie Reyes ay nanonood sa atin. Hello po. Nasa retreat daw siya ng parokya pero Ay, nanonood hindi siya sa atin. amin. May retreat din sila May dun retreat sa din. San Ngayon, Gabriel. ngayon. Ah, Oo, sa San Gabriel lang. Ano yun. Pero nanonood siya sa atin habang nagre-retreat. Okay. Galing. Palibasa walang galing. walang bangin doon kaya okay lang manood. Di ba? Note ka lang dyan, Sister Tessie. Yan. So, pero Father, Mhm. at least, Mhm. doon sa mga Hudyo na nag-aaway, sa kanila walang nahulog doon sa bangin. Oo. Diba? Gusto ba sumama nun? Ayoko. Mahirap mahulog sa bangin. Bakit naman? Di ba may kwento nga, Na ano? may nahulog sa bangin ng gabi. Mhm. Sabi niya, Lord, paano gagawin ko? Tapos may boses. Ako pa naman pagka ganun takot na takot ako pag binagsalita. Bumitaw ka, di ba? May sabing gano'n habang nakakapit siya doon sa bangin. Mhm. Ba't hindi ako bibitaw? Hindi ko nakikita yung nagsasalita eh. Mhm. Tapos nung mag-uumaga na, sabi, pag tingin Ganun ko, na lang. ganun na lang pala. Di ba? Matigas pa naman ang ulo ko. Kaya ayoko sa bangin. Mahirap dyan. Mhm. Mahirap mahulog sa bangin mga ka-Berkeley. Mahirap nga. May mas mahirap Ano doon. yun, Father? Si Mayor nagsabi sa'yo, ayaw mo sundin eh. Naku, mahirap yun. Pauwiin ko na lang siya. Talaga? Kaya mong gawin yan? Kesa bantayan niya ako sa bangin. Umuwi na lang siya at bantayan niya yung dalawang bata. Yan. Ganun pala yun. Sige nga. Yes. May binabanggit din sa atin si Peto. Ngayon lang natin to Naku, mababanggit mula nung tayo nagsimula. matagal-tagal na to. Si Obadias. No? Yan. Badi. Obadias, no? Isa siya po siya sa mga propeta natin, no? Meron po siyang isinulat din tungkol sa bangin, no? Kaya siguro hindi pa natin gaano alam. Ngayon lang natin nakita to si Propeta Obadias ulit. Ayan, no? Meron siya sinasabi sa atin dito sa 3 hanggang 4 na talata ng kanyang aklat. Kasi isa lang po kabanata nito eh. Ilang page lang yan. Si Seda. Nilinglang ka ng iyong kayabangan dahil nakatayo ang Kapitolyo sa batong buhay. Dahil nasa matataas na kabundukan ang tahanan mo. Kaya sinasabi mo, sino makakapagbabagsak sa akin? Kasi talasman ng pugad ng agila ang iyong bahay, o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay, hahatakin kitang pababa at ibabagsak kita. Yan, no? So dito binabanggit kasi, siyempre, pag ikaw na doon sa tuktok ng bundok, talagang kahit ano gawin mo, yung lahat na nasa paligid mo, bangin yun. Yes. No? At ang sinasabi rito, ikaw ay umakyat ng umakyat doon, kala mo, di ba, parang gusto sabihin sa atin, nagmamataas ka kasi, nandun pa sa taas. No? Hatakin daw tayo pababa. No? Kasi kulang na sabihin, hindi po pwede yabang-yabang lang. No? Mahulog ka rin sa bangin. No? So, yun yung isa sa mga dapat natin tingnan. Kapag tayo ay umaakyat o umaangat, no? Ingat tayong lalo kasi bangin yung nandun sa gilid natin. Totoo yun. Kasi Father, di ba, lalo na ang pag-akyat, hindi naman ng pag sabi mo nga pag progress mo, pag-akyat mo, hindi naman yan isang malaking hakbang o na pupuntahan mo kagad doon, di ba? Dahan-dahan yan, gradual. At yung pag-akyat mo na yun, yung gilid mo doon, sure ball. Yun ay bangin talaga. No, bangin. One wrong move, laglag. Tsaka lagi nating tatandaan, meron pang isa tayong pwedeng gamitin pagsasalarawan doon, di ba? Minsan, yung isa, yung nagyayabang ka. Pero may mga pagkakataon, no? Pag umaakyat ka na hindi ka naman nagyayabang, marami umatak sa'yo pababa. Yan. Diba? Ano nga tawag dyan? Utak talangka.
Yung maangat, No. hinahatak. Kaya mistula silang bangin sa atin. Nahatak tayo lagi pababa. No? So, yun yung mga bagay na dapat tinitingnan natin doon. No? Kaya si Propeta Obadias, no, nagbibigay sa atin ng isang malinaw na pagsasalarawan doon sa ating karanasan kapag tayo ay nandun sa itaas o sa Brother. tuktok ng bundok. Late si Father Bryle. Mhm. Bakit? Nagbigay ng message. Ano sabi niya? Good evening, Father Jojo. Kuya Pip, ingat Kuya Pip, delikado ang topic nyo ngayon. Mas mahirap pa yan sa nasaraduan ng pinto. Thank you po, Father Brian. At meet ka na namin. Nako, inaantay ng mga kaberbog natin ang imbitasyon mo, Father Brian. Kanina, no, Father Bryle, pinag-uusapan ka rin namin ni Padre Divino. At sabi niya, wait ka lang. Hahabulin niya ang size mo. Ayan. Well, thank you, Father Brian, for watching. Pakishare po. At invite mo naman kami dyan sa iyo. Sama daw sila. Yung ating mga kaberbog, di ba? Ayan. Sige. Yan, di ba? So, yun yung binabanggit sa atin doon dito sa bangin na yan, ayon kay Propeta Obadias, no? Pagka nagyabang ka talaga, Father, nagmalaki ka na ikaw, talagang malalaglag ka na sa Malaki, bangin. ikaw naman, pinariringgan mo yata si Father Bryle, malaki siya. O ikaw nagsabi niya, hindi ako. Malaki. Kasi yung hambog pangit pakinggan yung hambog, kaya nagmalaki. Okay. Yung nagmamataas. Kaso paborito rin niya yung hamburger. Ano kaya imbitahin tayo ni Father Brian nito? Pagkatapos po ng programa niya, punta kayo dito. Oo. Dadalan ng hamburger si Father Brian. Oo, di ba? So anyway, thank you, Father Bryle. Dito po sa ikawalong kabanata naman ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, na binabanggit din po sa atin ditong Bangin. bangin. Oo. Pero this time, Father, yung bangin, ito yung ang tingin dito, parusa Sige. Basahin muna natin. Tingnan niya natin. May binabanggit sa atin dyan. Babasahin sa atin ni Sister Marina. Nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Yun. Kaya, yun, nakalagay yun. Hindi yun 31 po. Huwag silang utusang tumalon sa kalalimang walang hangganan, no? Yun. Pwede ko pakituloy na lang. Tuloy niyo lang muna. Sige nga. Hanggang 33 lang. Yan, may malaking kawan ng baboy. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa ng nalunod. Yan, di ba? So yan, may binanggit na roon, no? Kung tutusin, dalawang bangin yung binanggit sa atin. Yung isa yung kalalimang walang hanggan, yung binanggit sa atin kanina doon sa Aklat ng Pahayag. Yes. Tapos ngayon, sabi, sige, huwag na kayo doon. Dito na lang kayo sa mas simpleng bangin. Sa mas mababaw na bangin. Mas cheap na bangin yun Kasi hindi high-end. Yung kanina high-end. Oo. Sa bagay, nasa dulo kaya end. Dulo na. High-end. Diba? So ayan, kaya binabanggit sa atin dito, yun daw mga baboy, dumiretso ron. Sabik na siguro maligo yung mga yun. Diba? Pinapaliguan yung mga baboy Diba? Pinapaliguan ba yun? Oo. Pero yan, Father, ang ginawa, pinag-swimming Siyempre, summer, nag-outing. Outing ang baboy. Diba? Pero dito binabanggit sa atin yun, yun daw mga
demonyo. Mm. Hindi raw sila ayaw nilang umalis doon sa tao. Kasi pag pinalaya sila ng Panginoon doon Doon sa sila sa katawan, doon sila sa high-end na bangin. doon sila dadalhin. Sabi, wag na raw. Baka raw pwede doon na lang sa mga baboy. No? Alam naman natin sa mga Israelita, yung baboy talaga ay isa sa mga maruming hayop. Yes. No? Hindi po, ito po wala po tayong pinag-uusapan dito na kaya lang sila marumi, lagi sila sa putikan. Mhm. No? Ang pinag-uusapan natin dito ay ayon sa kanilang katuruan. Ang baboy ay isa sa mga maruruming hayop na hindi dapat kainin, hindi dapat alagaan man lamang, siyempre hindi mo rin dapat tipuin. Mhm. No? Kaya po, Buti na lang, hindi kauna-unawa. tayo Israelita, no? Nai-enjoy pa natin yung baboy. Kala ko, kaya pala mababan tayo sa Israel. Kasi baka akala nila baboy tayo. No? Father. No. Pero so ayan sinasabi sa atin dito na itong mga baboy, kaya sila pinasukan ng demonyo, no? Kasi nga marumi sila, no? Kaya kauna-unawa rin lalo na para sa kanila na kung may pupuntahan mang hayop yung baboy, yung yung demonyo, Sa baboy. sa baboy yun. Ba? Kaya pag kumakain tayo niyan, gusto niyo talaga, no? Gulay tayo dapat. Gulay. Hindi po pinupuntahan ng demonyo yun. Huwag kang mag-alala, Tita Remy, hindi tayo Israelita, kaya hindi tayo naniniwala doon. Gulay. Yan, di ba? So yun po, no, sa inyong binabanggit sa atin tungkol diyan at pinakikita sa atin ito na kapag tayo ay napasok ng demonyo, no? Yun ay kamatayan. No? Sino Liam, mahaba na naman ako nakita diyan. Si Sister Imelda Enriquez. Mhm. Sabi niya, sa bangin ng kasalanan, pag ang isang makasalanan ay at nag-akay pa ng isa ng makasalanan, tuluyan na silang mahuhilog sa bangin ng kasalanan. At dahil pag ang Panginoon ay namagitan, sila ay maliligtas naman. Kaya nga po sinasabi na kung pipili ng kaibigan ay yung yaong may maituturo na mabuting kabutihan ay may kabutihan o aakayin para maiwasan ang bangin. Amen. Yeah. At yan yung sinabi mo, Father, kanina na dapat patuloy na nag-aaral doon sa Kaya nga sabi ni Tita Opel, ni Doña Opel, ano sabi ni Doña Opel? Nag-sink in po lahat ng panayam at homily ninyo. Raging, yan Father, Raging Awakening, ang sabi niya. Wow. Magka-rhyme. Raging Awakening para sa mga BA ng parokya mo. Wow. Galing. Matak daw yung pag-aaral. Buti na lang. Salamat po. Ayan, yun yung sumagot kung kumusta yung retreat. Yun nga. Kaya maraming salamat daw. Buti na lang, Father. Sabi niya kasi, di ba kanina ang invitation mo, palagi tayo mag-aaral. Kaya buti na lang every Friday may verbum. In a way, para na rin tayong nag-aaral. Ayan. Thank you po, Sister. Dahil binati ko si Doña Opel, batiin na rin natin yung isang Doña. Doña Mel. Doña Meli. Ayan, Doña Mel. Hello, good evening po sa inyo. Magandang gabi. Ganun din kay Eugenia Martin, Tessie Reyes, kay Etelinda Chodicio at kay kay Teacher Ana, Maria Ana, yung kaibigan natin, Sister Lily, si kapatid ni Ate Judith Roque. Hello. Kay Teacher Ana. Yan. Sige, Father, tuloy na natin. Yan. Sige nga. Tuloy natin. Ito pa yung isa sa mga bangin na ating mapag-uusapan. Ito ay isa sa mga pamilyar sa ating talinghaga. No? Yun ang matatagpuan natin dito pa rin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, gaya nung kanina. Sige nga, sanay ka pa bang mag-multiply? Mag-multiply? Yes. Oo, yung 8 times 2, ano yun? 16. 16. Ayan. Hindi ko makakalimutan yan, lalo yung 4x4. Ay, sasakyan. Hindi, Father, may ano yan eh. Ano yan? Nung grade 2, grade 3 yata ako, yung 4x4, paulit-ulit,
na hindi ko malaman na 16 ang sagot. Sabi ng mami ko, anong 4x4? 12. Ano ulit? 8. Ano ulit? Hindi, 6. Grade 2 yata, grade 3. Ganyan. Hanggang sa pinakain ako ng Tide. Sa sobrang inis ng mami ko, tinide yung bibig ko. Kanina, kaya siguro Kaya hindi naalala ko mo yung na- pinakambulakan. Kaya hindi ko na makakalimutan yung 16 Mm. dahil sa Tide. Ayokong ma-Tide ulit. Kaya Akala ko dahil sa 16 na yon, pumuting ngipin mo. Iba yung alam kong kwento doon sa 4x4 na yun eh. Sino bang yung katabi mo? 4x4? Katabi mo, may 4x4? Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Alin? Yung dati yung daw isang bata excited kasi nag-aral na silang multiplication. Multiplication. Umuwi siya. Syempre, alam mo yung pagka bata, lahat na makita, yan, ganito, 1 plus 1, ganito yan. Ay, nakalagay doon, 2 times 3, 6 yun, diba? Nakita raw niya yung sasakyan, may nakalagay 4 times 4. Sinulatan niya equal 16. No? Nung makita nung may-ari, wala naman yung may-ari nung sinulatan niya syempre, nagmarka yun sa pintura. Sinagutan Oo, sinagutan. Ginawa medyo mababaw lang, binaf na lang. May scratch remover minsan, di ba ginaganon naman kaso, kinabukasan, nadaanan naman ng bata. Sabi, bakit binuri sagot ko? Tama naman. No? Di sinulatan, mas madiin. Wala na magawa ngayon yung may-ari. Ginawa niya, nagpunta na lang dun sa yung mga gumagawa ng mga natawag doon, yung Chrome. Pinalagyan niya talaga equal 16. Hindi official na yung ginawa ng bata. Kaya nung makita uli ng bata, tuwan-tuwa na siya. Tama yung sagot. Yes. Hindi ba si yan? Daniel Cambal? Hindi naman. Kasi nanonood si Daniel Cambal watching from San Carlos Seminary. Wow, hello. Daniel. Good evening, Daniel. At ganun din kay Roniel Fulong. Good evening, Father Jojo. Sa Kristan yan ang kwasa. Yan. Teacher siya ngayon. Teacher si yung nag-i-inquire na gusto maging lektor, si Kay Campo. Good evening din na nanonood. Sabi ni Father Jojo, either punta ka dito sa office o lapit ka doon sa lektor doon sa PPC ba tawag doon, Father? SPPC. So, merong General Assembly mga lectors sa darating na linggo. Linggo na to. Sa hapon. Para mas makita mo sila. Yan. Punta ka daw dito sa linggo ng hapon. Yan. So, Father, ito. Balikan natin. 16 pa lang tayo Chapter 6, 4 times 4. May verse pa. Yung talata. Hindi. Hindi na. 26. 26. Yan. So, babasahin ulit sa atin si Marina. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ayan. So, binabanggit sa atin dito, nung daw kasing namatay na itong si Lazaro at yung mayaman, magkaiba sila ng kinapuntahan. No? Nandito si Lazaro, kasama si Abraham, nandun naman sa kabila yung mayaman. Yung problema lugar doon ng paghihirap ko nasan yung mayaman. Ito sabi, kulang na lang papuntahin na raw yung mayaman hanggang sa dulo, nag-uutos pa rin Utusan daw si Lazaro pumunta ron sa kabilat, ano man lang yung dila niya. Yung sabi. Daiti man lang yung daliri niya doon sa tubig. Oo. Para raw maginhawahan siya. Pero sabi ni Abraham, hindi makakapunta. Yes. Kasi mayroong bangin sa pagitan natin. Kaya yung nandito, hindi makakapunta ron. Yung nandito, hindi makakapunta dito. Oo. No? Iwas ka riyan. Bakit? Mas matindi pa minsan yung bangin kesa dun sa hati sa higaan. Diyan ka lang. Sabihin ni Mayor. Pwede namang i-cross yung line na diyan ka lang. Ito, hindi mo makocross. Oo. Then, Pero yung guhit ni Mayor sa tama, makocross mo pa yun. Ang hindi ko kinocross, pagka hinati na yung
Di ba, nagalit. Buong buo yung pangalan. Level 5 yung galit. Ay, dinaig pa yung super typhoon. Ayun, dinaig super typhoon. Yun, nagkakabangin yun minsan. Hindi ko Ay, talaga... bangin, ibig sabihin tutulak ka na sa kama nun. Oo. Tulog ka nun O sa kaya, sahig. hindi ko tinatagpos yung bangin na yun dahil mas gusto ko na yung nasa bangin kesa masapok ako ni Mayor. So ayan, so binabanggit sa atin dito, kulang na lang sabihin sa atin kapag tayo namatay na, doon na tayo, wala nang tawiran yun. Dito sa buhay na ito, pwede pa po tayo makatawid doon sa isa patungo doon sa kabila. Yes. Pero sa kabila, hindi na po mangyayari yun. Sa kabilang buhay, wala na pong tawiran. Kaya kinakailangan ay pagbutihin natin ngayon. Yes. Para pagdating natin sa kabila, wala nang tawiran. Hindi ka na kasi talaga makakatawid. Yes. Kaya tsakin natin na nandun tayo sa maayos na lugar kapag ka tayo inabot doon sa kabila. Yes. Napakasimple lang naman gusto mo sabihin. Ano yun? Gumawa ka ng mabuti at manood ka ng Verbum every Friday. Amen. Tama yan. Good evening kay Kuya Pedro Calungsod. Siguro Facebook page ng mga... Kinabahan ako. Si Pedro Calungsod nanonood sa atin. Si San Pedro Calungsod nanonood sa atin. Kasama ni Ruby Magsakay. Good evening din kay Jamaica Jane Abarabar, kay Josefina Valdez, Eugenia Martin, at kay Sister Emerenciana Carpio. Uy, tagalita pa sa Bakabakahan. Yes. So, salamat po. Kay ano din, yung itong nasa Como, si Sister Lolit Faustino nanonood sa atin. Magandang hapon po sa inyo dyan, sa Como. At saka pakikamusta rin ako kay classmate, kay asawa niya, Ate Michelle. kay Kuya Obet. Hello po. Yeah. So, ano na ngayon, Father? So, kanina nakita natin yung bulag. Pag umakay sa kapwa bulag, mahulog ka sa bangin. Yung bangin din, lugar ng kasamaan. Di ba? Kahit si Jesus nga, natutulak sa bangin. Di ba? Oo. Pangalawa, yung mga hambog na pitfall nila or isang danger din para sa mga hambog, yung bangin. Or yes. Yung ito na, hati. No? Hindi ka na makakatawid. So, paano na yun tayo, ano nga yung dapat natin, Father, gawin para lubusan na nating ano pa ba yung bangin na dapat nating makilala? Ay, Father, bago na ituloy yan. Sige nga. Yung Council 426, 4627, nanonood na. Mukhang libre na ang punerarya. Good evening kay Brother Roberto Bautista at kay Sister Gina Bayos. Good evening. Ay, Father. No, bakit? Nasa service. Dahil na siya ngayon daw, wala siya sa punerarya. Siya ay nasa Dasmariñas, Cavite. Mukhang may pinick up. Ayan. Good evening din sa EMHC ng Santa Clara Rosary Group. Iniikot daw nila ang mga bahay-bahay ng mga members. Pag umikot po kayo ng brother, ilipat niyo yung TV nila sa Facebook, sa Batang Minor TV para mas maraming makapanood sa atin dyan sa Pasay. So, ano na ngayon, Father, yung huli nating pagninilayan? Ayan. So, may binabanggit sa atin doon sa ano tawag dito? 118 kabanata ng aklat ng mga awit. At binabanggit, babasahin sa atin yung 13 ika-23 kabanata. Babasahin po si Sir Jay. At halos magtagumpay ang mga kalaban. Subalit ang Panginoon, ako'y tinutulungan. Ang Panginoon ang lakas ko't kapangyarihan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Sigaw ng tagumpay ang hinirang ng Diyos iyong pakinggan. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon ang may kagagawan. Ang lakas ng Panginoon ang siyang nagdulot sa akin ng tagumpay sa pakikibaka sa aking kaaway. Mabubuhay ako't di mamamatay. Mga gawa ng Panginoon aking isasalaysay, lubusan niya akong pinarurusahan, ngunit di niya ako dinala sa kamatayan. Buksan ang pintuan ng templo upang makapasok ako. Magpapasalamat ako sa Panginoon sa loob nito.
Dadaanan ng Panginoon ang mga pintuang ito. Tanging makakapasok ay matuwid na tao. Pinupuri kita, O Panginoon, dahil pinakinggan mo ako at binigyan mo ako ng panalo. Ang batong walang halaga na itinakwil ng manggagawa na siyang naging pinakamahalaga. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Yeah. So ano to, Father? Ito yung paano ba natin kung kanina pinag-usapan natin yung bangin bilang kaparusahan. Ito na ngayon yung kung gagawa tayo ng mabuti, ito yung ating aabutan. Yung pagliligtas ng Diyos. Yes. Hindi na tayo malalaglag sa bangin. Oo, kasi binabanggit sa atin dyan ako'y tinutulak ng kaaway, halos ako'y mahulog na. No? Pero Pero, hindi mangyayari yon kasi nakaalala ang Diyos. yes. No? Siya yung sasalo, siya yung magbabalik sa atin doon sa mas stable na Sa lugar. mas ligtas na lugar para hindi Oo. mahulog sa bangin. Oo. Kaya doon natin makikita yung kahalagahan ng pagliligtas ng Panginoon. Kasi kung titingnan natin, di ba? Yun na yung pinaka sukdulan nung yung pagsasalarawan natin ng pagliligtas. No? Yung nandun ka na sa may bangin. Alam mo yun, minsan siguro ng marami naman sa atin yun. Pagka tayo minsan natulog, tapos naginip tayo. O kaya minsan kahit na nasakyan, pasahero tayo. Mahirap naman kasi kung driver tayo tapos nakatulog tayo, di ba? Di ba? So, yung pasahero ka, tapos yung alam mo yun, yung naiibig kang gano'n, because parang pakiramdam mo nahulog ka, magagano, pipitlag ka pa nga eh. Minsan kahit nasa kama ka, hindi ka naman nahulog, pero akala mo mahulog ka, bigla ka magigising. No? Yun yung isa sa mga karanasan natin na yung parang kulang na lang mag-apuhap ka kung saan ka pa pwedeng kumapit eh. Yes. Di ba? So pero ang Panginoon lagi nakasalo. Yun ang maganda ron. Lagi siya nakasalo kaya hindi tayo mangangamba. Amen. At Father, alam mo yung sinabi mo na yan, ang ganda ng comment ni Doña Open. Amen. If we want the truth, sabi niya, at para and for us not to stay in darkness, watch Verbum. Wow. This will set us free. Amen. Thank you. Thank you po. Thank you po kay Doña Opel, kay Tita Opel. At ganun din, sabi nga ni Loli San, to God be the glory. Ayun. Totoo naman, no? Yung salita ng Diyos na every Friday itong Verbum, nagiging guide natin to para hindi tayo talaga mapunta doon sa hindi makatawirang bangin. Kaya dapat palagi, lagi every Friday dapat nanonood tayo. At bukod doon, nagsisimba, nagdadasal, at lalo't higit gumagawa ng mabuti sa kapwa. Yes. Ayun. Father, baka meron kayo sa shoutout, yung ating housemates, baka may sa shoutout. Ano sila? Yan sila sa shoutout. Sino gusto niya po sigawan? Sigawan palabas. Ayan. Baka meron, ano? Ikaw, Father, baka may babatiin ka. November. Kabe-birthday lang po yung Sister Melen. No? Nais ko po siya batiin. No? Hello po. Happy birthday sa inyo. Yan. Parang sa hapon yata. The Wednesday. Oo. At kakasunod na sila. Sister Remy, malapit na rin po ang birthday. Sa Remy po Morales. Remy din pala katabi ko. Yung hindi naghuhukay na Remy. Ganun din, Father, shout out at announcement po, no? November 30 para sa ating mga kapatid na mga kuya, mga kapatid na nag-aaral sa seminary, sa Immaculate Conception Minor Seminary. Meron po tayong alumni. Alam niyo naman po yan, umaga pa lang hanggang gabi nandoon na. So November 30 po yan. Sa major. Ganun din, no? Sa major. Father, kanina pinag-uusapan namin dito, di ba, November 27 yung sa major? Yan. O, Napit ko 24. ngayon Parang hindi 27. November 24 yata. November 24. Basta kinabukasan yun ng
Christ the King. Yes. November 24, yun naman po yung mga nag-aral sa major, sa Immaculate Conception Major Seminary. Yes. May alumni din po tayo doon. So 24 para sa college or sa major, 30, November 30 para naman sa mga nagsipagtapos sa minor seminary. Yan. Brother, Mhm. mahirap mag-drive sa mga dadaan ng may bangin pag magdilim na. Pwede bang mag-final prayer na tayo umuwi na? Saan po tayo? Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manaming pagmahal. Magpapasalamat po kami sa iyo sa patuloy mong paggabay sa amin. Sa pag-iingat mo sa amin upang hindi kami mahulog sa mga bangin. Maraming salamat din, Panginoon, dahil ibinulid mo sa bangin ang kasamaan upang kaming lahat ay higit na makapaglakbay sa aming buhay nang may kapanatagan. Taglay din yung pagtitiwala namin at pag-asa sa iyong kabutihan. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo rin kaming patatagin pa sa aming paglalakbay sa buhay upang sa kabila ng mga aming pinagdaraanan, mga pagsubok man, mga pagbagsak, kami manatiling kumakapit sa iyo at hindi namin hayaan aming sariling mahulog na lamang sa kailaliman ng bangin. Dahil alam namin na ikaw naman ay kapiling namin. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpahanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Yan, maraming salamat, Father Jojo. At bago natin tapusin, huling shout out kay sabi ni Brother Roel Santa Maria sa Tarsician Adorer ng parokya namin sa San Andres Apostol sa Garay. Congratulations, bago lang daw siya sa ministry. Yan, pagbutihan natin, Brother Roel. At sa ating mga nakasamang housemates, thank you sa inyo. Thank you. At sa masarap na hapunan, yan, thank you. Ganun din sa aming mga nakasama sa Kanikilantanan, thank you. Kita-kita po muli tayo next week dito sa Verbum, ha. Every Friday po yan. At syempre sabi nga namin dito sa Verbum, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa ating lahat. Good night and God bless po. Bye-bye!